Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, maritime domain awareness ng Pilipinas mas pinalakas bilang panlaban sa China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hahanapan ng diplomatikong solusyon ng pamahalaan ang mga problema at hamon na kinakaharap nito sa bahagi ng West Philippine Sea, isa na dito ang pagpapalakas sa maritime domain awareness ng bansa bilang countermeasure sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, nilinaw naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, na ang counter-response ng pamahalaan laban sa peligrosong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ay hindi purely military action kundi isa itong multi-dimension na aspeto, aniya ibang usapan na kasi kapag mayroon ng armadong pag-atake, siniguro naman ni Malaya sa publiko na gagawin ng gobyerno ang lahat ng diplomatic measures para harapin ang agresibong aksyon ng China. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang ipatutupad na countermeasures ng pamahalaan ay proportionate, deliberate, at makatwirang tugon. National Maritime Council, this is the old National Coast Watch Council. Meron na tayong ganun ever since, no? And ang naging hakbang ng Pangulo ay buuin unang-una, palitan yung pangalan. Pangalawa, dagdagan ng mga additional members or karagdagang miyembro itong National Maritime Council natin. At pinalakas din yung kanyang powers and functions, no? Ibig sabihin, yung kabuuan ng buong Pilipinas na po ngayon, ang covered niya. Kasi madalas nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea. Ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rice, nasa east side ng ating bansa. Yung nasa north side natin, sa Batanes, no? Sa south, yung facing Indonesia and Malaysia. So lahat po ng lugar na yan requires maritime domain awareness. Or ibig sabihin, mas papalakasin natin yung ating maritime security. So binuo po ng ating Pangulo through Executive Order number 57, itong National Maritime Council for purposes of increasing our maritime security and maritime domain awareness sa ating bansa. Gaya ng lagi namin sinasabi sa National Security Council, yung ating pinakayamang-yaman no, sa ating karagatan, yung blue economy, yun ang game changer sa buhay natin mga Pilipino. And yung ating West Philippine Sea ay isang aspeto lamang ng ating archipelago. No? At napag-uusapan na rin naman niya yung naging pahayag ng ating Pangulo during last Thursday, no? Holy Thursday, na nang sinabi niya na magkakaroon ng mga proportionate, deliberate, and reasonable response or countermeasures sa mga nangyayari sa Ayungin Shoal or sa West Philippine Sea. Ito po ay bahagi noon. No? Yung pagpapalakas natin ng ating maritime domain awareness, yung pagpapalakas sa ating National Maritime Council. This is part and parcel of the responses and countermeasures that the President has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. And this is one aspect of that. Ating mga kababayan, na the administration or the government will exhaust all diplomatic measures. Kasama po ito dun sa naging pahayag ng ating Pangulo. The proportionate, deliberate, and reasonable response that the President was talking about covered not only the aspect of strengthening our military or our defense capabilities together with other allies, partners, and friends, but it also talks about exhausting diplomatic efforts to resolve the issue. Kasi alam naman niya, it is not in the interest of the Philippines, it is not in the interest of China, the United States, or any of our allies and partners for war to happen. So, given that, hahanapan natin ng diplomatikong solusyon itong mga problemang ito as part of the package of countermeasures and responses that the President spoke about. The President's statements was very clear. No, we will not be deterred. No, tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman, no, yung ating mga maritime rights and entitlements in the West Philippine Sea and in other parts of the archipelago
That is why the President has strengthened yung maritime domain awareness and maritime security across the entire Philippines. Hindi na lang nakatutok sa West Philippines. Hindi lamang sa aspetong pagpapalakas sa ating military at defense capabilities kasama ang mga kaalyado at kaibigang bansa, kundi gagawin ang lahat ng paraan sa pamamagitan ng diplomatikong pag-uusap para resolbahin ang hindi pagkakaintindihan. Ayon kay Malaya, nakahanda ang pamahalaan para ipaglaban ang maritime rights and entitlements ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng archipelago. Magugunita na ang utos na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasunod ng magkakasunod na pag-atake ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagresulta naman sa pagkasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy, na kasama sa ikinasang rotation and resupply mission ng militar sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Tila naghihimutok na naman ang China sa panibagong mga polisiyang planong ipatupad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May kaugnayan pa rin ito sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mas pagpapatatag pa sa koordinasyon ng maritime security ng bansa laban sa mga seryosong banta sa territorial integrity at kapayapaan sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Bilang tugon dito ay sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang mga polisiyang ipatutupad ng ating bansa ay hindi makakaapekto sa soberanya at maritime rights ng China sa naturang lugar. 对方出台什么样的政策，都不得影响中国的领土主权和海洋权益。我们希望菲方遵守自己的承诺，遵守中菲之间达成的有关谅解和共识，遵守中国和东盟国家共同签署的南海各方共同宣言的规定，停止侵权挑衅行径，停止拉拢域外势力介入南海事务，回到通过谈判协商妥善管控局势的正确轨道上来，为维护南海和平稳定承担应尽责任。 Kasabay nito ay sinabi rin ng naturang Chinese officials na umaasa raw ang kanilang bansa na sa kabila nito ay oobserbahan ng Pilipinas ang umano'y mga commitment at consensus nito sa China, gayon din ang maayos na pamamahala ng sitwasyon sa pamamagitan naman ng mapayapa ng pakikipagnegosasyon. Matatanda ang noong nakaraang linggo ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 57, na nagbibigay diin sa kanyang utos na mas palakasin pa ang maritime security and awareness ng Pilipinas sa maritime domain, sa gitna ng mga banta na kinakaharap ng ating bansa sa territorial integrity partikular na sa West Philippine Sea. Nakahanda ang Pilipinas na tumugon sa mga pagtatangka ng China na pigilin ang mga supply mission nito sa West Philippine Sea, sinabi ng isang nangungunang opisyal ng seguridad noong Miyerkules, at idinagdag na ang mga operasyon ay isa sa ayos upang kontrahin ang pag-uugali ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Jonathan Malaya, ang tagapagsalita ng National Security Council, na ang Pilipinas ay nakatuon sa pagpapanatili ng posisyon nito sa Second Thomas Shoal, at walang tigil sa muling pagbibigay ng mga misyon sa mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa isang grounded warship doon. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea bilang teritoryo nito, na pinangangasiwaan ng armada ng mga Coast Guard vessel, mga mahigit 1,000 kilometro mula sa mainland nito. Noong 2016, ang permanenteng hukuman ng arbitration sa Hague, sinabing walang legal na batayan ang pag-angkin ng China sa South China Sea, isang desisyon naman na tinanggihan ng China. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.